Mga boss, Marcos Jr. nangangambang mabura ang kanyang mga ligasiya. Malaking pangamba ito para sa akin. Ang continuity, ang ating hangarin, pinapangarap at pinagtatrabahuan. Kung wala ito, babalik tayo sa lumang paraan ng pamamalakad from President Marcos Jr. May sagot dito si Congressman Pulong Duterte, mga boss. Ang iyong legasiya ay korupsyon, kahinaan, kawalan ng kakayahang tugunan ang simpleng problema ng bawat Pilipino at ang pagiging nag-iisang bangag na Pangulo from Representative Pulong Duterte. Mga boss, naniniwala ba kayong may legacy si PBBM? Ano bang nakikita ninyo ngayon dahil mag 4 years na siya nananungkulan sa ating bansang Pilipinas? Anong kayang legacy na sinasabi niya? Anong pamana na iiwan niya? Magandang pamana na iiwan niya sa mamamayang Pilipino na para pag-usapan ng mga susunod na henerasyon. Kagaya ng nangyari sa nakaraang administration, 6 years ang termino ni FPRRD. Nakakulong na siya ngayon sa Dahig ICC, mga boss. Pero patuloy na pinag-uusapan ang kanyang legasiyang nagawa. Kahit pa nakakulong na siya ngayon, mga boss, nakaraang isang araw lang ay nag-celebrate siya ng 81 birthday. Pero halos buong Pilipinas, pati doon sa detention cell niya sa ICC Dahig, ay may mga Pilipinong nagsi-celebrate, mga boss. Di man nakikita ni FPRRD, ay nagparating siya ng pasasalamat through sa kanyang mga anak na dumalaw doon at bumisita. Mga boss, yun ang legasiyang masasabi nating hindi nabubura sa mundo or sa mamaisip ng mamamayang Pilipino dahil sa marami siyang ginawang iniwang legacy. Isa-isahin pa natin ay mahaba at marami talaga siyang nagawa, mga boss, na talagang ikinagalit ng mga natamaan sa kanyang mga pinaggagawa sa ating bansang Pilipinas. Pero si PBBM ang makikwento at may kikwento mo lang sa mga anak pag siya ay natapos na ganyang termino ay wala tayong may kikwento dahil ang tanging may kwento natin ang talamak na korupsyon na nangyari sa atang bansang Pilipinas na pera ng mamayang Pilipino. Dahil wala naman tayong maikikwento na ginawa niyang mga proyekto. Dahil hanggang ngayon, paano magagawa yung mga proyekto ay ubos na yung pera. Inilagay na sa maleta at ibinahagi na sa mga iba't ibang politiko or mga kaalyado, mga boss. Nakita natin, ng daming maleta nakalagay sa mga eroplano pa, mga boss. At talagang grabe, yun ang panligasiyan may kwento natin. Ang kahirapan ngayon at ang simpleng problema ng mamamayang Pilipino ay hindi niya masolusyonan at di niya alam ang gagawin. Gaya ng may mga bagyo, lindol na dumating sa ating bansa, di niya alam ang kanyang gagawin at talagang nabubulol siya kung ano isasagot niya sa mamamayang Pilipino. Gaya lang ngayon, na-crisis ng gasolina. So, otal-otal siya magsalita at di natin alam kung anong plano ng administration dahil hindi Pilipinas ang itinamaan ng digmaan, mga boss, nasa Middle East, pero Pilipinas ang unang nagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi lang nagtaas yung mga bilihin, nagtaas lahat dito sa ating bansang Pilipinas. Ang mga lugar na tinamaan mismo ng war kagaya ng mga Dubai doon sa Middle East ay nagtaas man sila pero konti lang. Sa Pilipinas, grabe, times 2 at Pilipinas ang may pinakamalaking increase ng gasolina halos sa buong mundo yata ngayon, mga boss. Dahil yan sa kahinaan na sinabi ni Congressman Pulong na simpleng problema ay hindi nila masolusyonan dahil hindi alam ng administration, mga kaalyado ni PBBM, kabinete at mismo ng Pangulo. So anong legacy ang kinakakatakot niya? Mayroon siguro tayong alam na nangangamba siyang mabura. Baka siya ay mabura sa darating na mga taon, mga boss, pag hindi na siya ang presidente. Dahil sa kanyang pinagagawa sa Pilipinas
at sa mga Dutertes.